sila. Nakakabalikan sila sa pamilya nila. Ako ngayon, hindi ko nga alam kung saan ako ditira ngayon. May alam ako kung saan ka pwedeng tumira. Ang sabi ko lang sa'yo, pagsilbihan mo si Billy. And this is the perfect time kasi wala nga dyan si Greta. Masusolo mo na si Billy. Sinamahan po si Mama Dana sa presinto. Dadalawin daw po yung nanay. Aling Teresa. Kasama mo si Billy. Nakikita na naman sila ni Adana. Dito na po kasi nakatira si Mama Dana. What? Sigurado ako na magkakalapit dun si Billy at si Adani. Veronica, don't tell me sumusuko ka na. Hindi ko siya patatahimikin. Aling Teresa, sana ho magtiwala kayo sa akin. Alang-alang sa kaibubuti ng anak ko. Billy, ikaw na ang bahala sa kanya. Nay, salamat. Dana, sa labas na muna ako. Hintayin na lang kita doon. Para sa inyo mo pala, Aling Teresa. Salamat, Billy. Sige. Patawarin mo kung wala akong magawa para sa'yo. Nay, ako dapat ang nagsasabi sa inyo niyan. Wala akong maitulong sa kaso niyo. Sinabi ko na wala kayong kasalanan pero ayaw nila makinig sa akin. Meron silang ibinibigay sa aking abogado, anak. Pero ayokong umasa doon. Pero wag na muna akong isipin mo. Ang isipin mo, ang intindihin mo ang sarili mo, ha? Alam mong gustong-gusto kitang nakikita. Pero titiisin ko muna yun sa ngayon. Huwag ka na muna pupunta dito kung hindi naman kinakailangan, anak. Pero Nay, bakit po? Nakakapagdapas-masok kasi dito silbi ko. Nanganganib ang buhay mo, anak. At saka isa pa, alam kong mabait si Billy at saka si Weng, pero huwag kang basta-basta magtitiwala sa kanila, ha? Huwag na huwag mo ipaalam sa kanila ang sikreto mo, anak. Alalahanin mo yan, lalo na ngayon. Kasi balitang-balita pa rin ang tungkol dun sa babaeng alakdan. Ayokong mapahama ka. Mangako ka sa akin, anak, ha? Hindi mo pa alam sa kanila ang lihim mo. Mangako ka sa akin. Nay, lagi akong mag-iingat. Kayo rin na, lagi kayo mag-iingat. Huwag niyo papabayaan yung sarili niyo. Oo, anak. Sumama ka na lang kaya sa office. Kahit maupo ka lang doon, Adana, basta huwag ka lang mawawala sa paningin ko. Easy naman. Ano ka ba, Weng? Iniisip lang ni Billy yung kaligtasan ko. Yun. At gusto ka lang kitang makasama palagi. See? Sumama ka na kasi. Huwag na. Baka pag-chismisan na ako ng mga empleyado doon. Tsaka baka pag-initan na naman ako ni Veronica, dito na lang ako sa bahay. Tutulong ako. Oh, Gab. Oh, sige, sige. Hintayin niyo lang ako ni Dennis dyan. Okay, bye. Oh, basta, Dana, feel at home, ha? At kung may kailangan ka, huwag kang mahiyang sabihin sa mga kasama natin dito sa bahay. Salamat, Billy, ha. Ang laki-laki lang ng tinutulong mo sa akin. Ito, sa pagpapatira mo sa akin. Saka salamat na rin dahil kinausap ko si Inay. Mas salamat sa iyo, Adana. Bakit naman? Kasi dahil sa iyo, gustong-gusto ko nang umuwi dito sa bahay. Oh, kailan kaya darating yung lalaki magsasabi sa akin ng ganyan? Tara, tapos yan. Sige. Bye, Dana. Bye. Ingat kayo. Sige.
hula ng mga pusa. Lagot ka sa akin ngayon, Adana. Hello? Sino to? Isa ho sa med niyo po, ma'am. Kaya pala, ngayon ko lang narinig ang boses mo. Anyway, tawagin mo si Sir Billy mo at may sasabihin ako. Nako, si Sir Belle po, nakaalis na ho eh. Okay. Sa opisina ko na lang siya tatawagan. Kayo ha, huwag kayong sesenyorita dyan. Ayusin niyo yung mga trabaho niyo. Opo, ma'am. Well. So, kailan pa pala naging orphanage ang bahay ni Tita Greta? Veronica, Ang kapal din talaga ng mukha mo eh. Nawala lang si Tita Greta. Nakisampid ka na dito. aalis din naman ako agad dito eh. Kahit pa. Wala kang kadala-dala eh, no? Tuturuan kita ngayon ng leksyon. Halika dito. Veronica! Nasasaktan ako! Aray ko yan! Alam mo, mas hindi ako nag-aalala pag alam kong safe si Adana. Mabuti na lang talaga nahanap ko siya. Galing nyo nga po, Sir Billy. Nagkikare talaga kayo kay Adana. Kaya lang, iniwan pa rin natin siya mag-isa eh. Alam mo, kung di lang talaga importante itong meeting ko kay Dennis, di talaga ako papasok. Okay lang po yun, Sir Billy. At least alam nyo, nasabay nyo si Adana. Wen, kung... Huwag ka na lang muna kayang pumasok sa opisina. Po? Samahan mo na lang kaya muna si Adana. Sariwa pa kasi yung trauma sa kanya eh. Tsaka sigurado ako lagi niya naiisip yung nanay niya. Mas makakabuti na siguro kung may nakakausap siya. Tama na, Veronica! Kung dumating ka, si Adana kasi. Bakit? Ano nangyari? Nasa si Adana? Saan mo nakunan yan? Hindi mo ba nakita yung mukha ng babaeng alakdan? Eh, medyo madilim na kasi nun eh. Nawala din agad yung babae. Malabo yung video. At kahit i-edit to, imposibleng makita yung mukha ng babae. Pero malaking issue pa rin yan. Lalo na sa magazine nyo. May point siya doon, Bill. Lalo na gustong-gusto ng mga readers natin yung kababalagan. Isa pa, first time to sa Extreme Magazine yung ganitong issue eh. Ano mga bro? Kung magkakasundo tayo sa presyo, sa inyo na yung video, bahala na kayo kung anong gagawin nyo dyan. O sige. Basta amin ang lahat ng kopya nito.
Tsaka may kontrata kaming papipirmahan sa'yo para siguradong hindi lumabas to sa iba. Ka ng alakdan. Weng, ikaw ang babae alakdan. Mama, ayaw ka ni Mama. Gusto ko malabas kaagad sa magazine yung issue tungkol sa babaeng alakdan. Posible yun, pare. Meron na rin tayo mga materials para ayusin yan. Kailangan lahat dikit yun sa mga alakdan na nakita mo sa gubat. Ganun ba? O sige, Gab. Ikaw na munang bahala dito, ha? Kailangan kong puntahan si Adana. Wala siyang kasama, eh. Yun. In love tayo, ah. Ewan ko ba, ngayon ko lang naramdaman to, yung parang ayokong mawalay sa isang babae. Pare, talagang patay na patay ka dun, ah. Sige, pare. Ismael. O talaga, bahala ka nga. Ikaw nang bahala dyan, ha? Ako bahala, bro. Ingat. Weng! Weng, gumising ka, Weng! Ano nangyari? Umalis ka na lang! Weng! Hindi pa tayo tapos na dahil. Tandaan mo, ha? Makakarating to kay Tita Greta! Weng! Weng! Ay, gumising ko na naman. Sige na! Ikaw yung babae alakdan! Bitawan mo ako! Ikaw yung babae alakdan! Ikaw yung nakita ko may buntot kanina eh! Teka, panaginip lang ba yun? Weng. Totoo yun nakita mo. Hindi ka nananaginip. Na, babae alakdan ka? Girl, wag mo naman ako takutin ng ganyan. Weng, maniwala ka sa akin, hindi ko to ginusto. Sinumpa ko si nanay nung pinagbubuntis niya ako eh. Babae alakdan ka nga. Weng, pero hindi ako nananakit. Weng, kilala mo naman ako, diba? Lumalabas lang kasi yung buntot ko kapag nagagalit ako. O kaya tumataas yung emosyon ko. Pinipilit ko naman na kontrolin yung paglabas ng buntot ko eh. Kahit mahirap. Kasi ayoko maging alakdan. Ayoko matakot kayo sa akin. Ayoko mawala ng kaibigan. Kung meron lang sana paraan, sana noon ko pa ginawa. Pero wala eh. Weng, ikaw lang yung inaasahan ko makakaintindi sa akin. Sana naman maniwala ka sa akin eh. Ayoko manakit. Weng, ayoko manakit. Sana maniwala ka sa akin. Kasi hirap na rin ako eh. Alam mo, Adana, hindi lang kita kilala. Kung hindi
Hindi ko lang alam na mabuti kang tao. Siguro, hanggang ngayon, natatakot pa rin ako sa'yo. Pero, alam ko naman na hindi mo ko ginusto eh. Na mabait kang tao. Tingnan mo ako. Kahit ganito ako. Sabi mo nga, diba? Ako lang yung inaasahan mo makakaintindi sa'yo. Patutunayan ko sa'yo yun, Adana. Na mabuti kong kaibigan kahit ano ka pa. Wait. Paano ba kita mapapasalamatan? Adana, pwede ba ako mag-request sa'yo? Sige. Kahit ano. Pwede bang huwag mo ilalabas sa harapan ko yung buntot mo kasi hindi ko kaya rin takot eh. Oo naman. Pipilitin ko itago yung buntot ko. Maraming salamat ha. Ang bait-bait mo talaga. Tita, answer your phone. Hello? Hello? Tita? Oh, Veronica, napatawag ka. May sasabihin ka ba? Yes, tita. Ayoko nga sanang istorbohin yung business trip mo eh. Kaya lang hindi na talaga ako makapaghintay na sabihin sa'yo, tita. Tita, binababoy ni Adana ang mansyon mo. Anong ibig mong sabihin? Adana is staying in your house, tita. Doon siya pinapatira ni Billy ngayon. Ano? Sa susunod, tatawag muna kayo sa akin bago niyo papasukin si Veronica. Maliwanag ba? Opo, sir. Sige na, bumalik na kayo sa trabaho. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo na sasabihin eh. Eh, tama lang naman yung ginawa ko magsumbong kay Sir Billy, no? Bali yung ginawa ni Veronica. Tama si Weng. Sumusobra na talaga yung babaeng yun eh. Palibasa kinukonsinti ni Mami. Pero huwag kang mag-alala, Adana. Gagawin ko lahat para hindi maulit to. Salamat, Billy ha. Tsaka, pasensya na rin. Adana, may kasalanan lang ang humihingi ng pasensya. At si Veronica yun. Pero ikaw wala kang kasalanan sa akin. Kung tutuusin nga, lucky charm ka pa nga eh. Lucky charm? Lucky charm. Pumayag na si Dennis na ibenta sa amin yung video ng babaeng alakdan. Ibig sabihin, maganda ang susunod na issue ng Extreme Magazine at siguradong kikita kami. Alam mo, naniniwala talaga ako na ikaw yung lucky charm ng buhay ko eh. Adana, ilang araw ka ng balisa ah. Relax lang. Weng, natatakot kasi ako eh. Kapag lumabas yung balita tungkol sa babaeng may buntot, tiyak pag-uusapan nila ako. Maraming maghahanap sa akin. Weng, papatayin nila ako. Adana, kung ano-ano naman yung iniisip mo eh. Weng, pero hindi naman posibleng mangyari yun eh. Hindi naman nila ituturing na normal ng isang babaeng may buntot. Wala pa naman nangyayari masama ah. Wala ka pa naman sinasaktan na tao.
tuwing may nangyari na. At hanggang ngayon, hinahabol pa rin kami na nakaraan na yun. Halimaw yung batang yan! Halimaw! Patay na ako kung pinatay niya! Halimaw! Patay natin ang halimaw! Patay sila! Ang akala ni Mang Rico, ako yung pumatay sa asawa niya. Pag nakita niya ako, papatayin niya ako, Wing. Adana, huwag kang mag-alala. Andiyan naman si Sir Billy. Hindi ka niya hayaang masaktan. Tara na. Hoy! Ano? Ha? Sinasabi ko na nga, ha? Sinasabi ko na! Sinasabi ko na! Malay niyo, baka natatakot din siya. Na hindi rin naman niya ginustong maging ganun. Ipapaalam niyo pa sa buong mundo yung hindi niya pagiging normal. Kung makapagsalita ka naman, parang kilalang-kilala mo yung babaeng alakdan. Ha? Tungkol kaninong kaso yan? Sa empleyado natin. May kaso kasi siya, walang tutulong. Hindi ko matatanggap ang tulong mo, kaya huwag mo na ibigan. Hindi, Teresa. Hindi mo ako mapipigilan. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Mabuti na lang may mga connection pa ako sa mga kakilala natin. Hindi ako nahirapang hanapin ka, Greta. Gusto ko lang makita ang anak. Napaniginipan ko na naman siya. Hindi niya kami tatantanan, Billy. Sinong napaniginipan mo, Dana? Yung taong malaki ang galit sa amin ni Inay. Papatayin niya ako, Billy. Papatayin niya ako.